Magandang araw Pilipinas, narito na ang lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw. Habagat lalo pang titindi sa darating na weekend, hahatakin ng bagong bagyo. Magandang araw Pilipinas, ngayong araw na Biyernes, August 28, 2026, may isang mahalagang weather situation tayong kailangan tutukan dahil ang ating panahon sa mga susunod na oras at mga susunod pang araw ay maaring maimpluwensyahan ng isang low pressure area o LPA08I na kasalukuyang minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. At narito ang pinakamahalagang detalye na dapat nating abangan. Ang LPA na ito ay may medium chance o katamtamang posibilidad na maging isang tropical depression sa loob lamang ng 24 oras. Kapag nangyari ito, maaari itong susunod na weather disturbance na papangalanan ng Pag-asa bilang Bagyong Pilandok, ang ikalimang bagyo para sa buwan ng Agosto. Kaya ngayong araw, hindi lamang natin pag-uusapan kung saan uulan, titingnan din natin kung ano ang papel ng low pressure area 08I sa kasalukuyang kondisyon ng panahon. Bakit mahalagang bantayan ang posibilidad ng pagiging ganap nitong bagyo at higit sa lahat kung bakit posibleng lumakas at mas maging aktibo ang habagat o southwest monsoon sa mga susunod na oras hanggang sa mga susunod pang araw. Dahil sa sitwasyong ito, may ilang lugar sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas na kailangang maging alerto sa posibilidad ng tuloy-tuloy o paminsan-minsang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at malalakas na hangin at sa ilang lugar ang posibilidad ng flash flood at landslide. At may isa pang malaking tanong na kailangan nating abangan. Kung ang LPA08I ay maging ganap na tropical depression o bagyo, gaano kalaki ang magiging epekto nito sa habagat? Direkta ba itong makakaapekto sa kalupaan ng ating bansa o mas magiging malaking papel nito ang paghila ng mas maraming moisture mula sa karagatan at pagpapalakas ng southwest monsoon o habagat? Yan ang ilan sa mga pinakamahalagang bagay na dapat nating bantayan. Kaya huwag kayong aalis dahil isa-isahin natin ang sitwasyon mula sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Pati na rin ang kondisyon ng karagatan, lakas ng hangin at mas malawak na tropical cyclone outlook hanggang sa unang bahagi ng Setyembre. Para naman lagi kang updated sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, unahin natin ang pinakamahalagang weather system na minomonitor natin sa ngayon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ang Low Pressure Area 08I. Sa kasalukuyang forecast, ito ay nasa medium chance na o katamtamang posibilidad na maging isang tropical depression o bagyo sa loob lamang ng 24 oras. Ngayon, mahalagang tandaan na ang isang low pressure area ay hindi pa automatikong isang bagyo. Ang low pressure area ay isang lugar kung saan mas mababa ang atmospheric pressure kumpara sa paligid nito. Kapag ang isang LPA ay nakakuha ng mas organisadong sirkulasyon, sapat na thunderstorm activity at naging favorable ang iba pang kondisyon sa atmosphere at karagatan, maaari ito unti-unting maging isang tropical depression. At yan mismo ang dahilan kung bakit mahigpit itong binabantayan. Sa ngayon, hindi pa natin ituturing itong siguradong magiging bagyo. Ngunit dahil sa katamtamang posibilidad nitong maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras, kailangan na natin itong tutukan. Kapag ito ay tuluyang naging tropical depression, ang susunod na pangalan, ito ay tatawaging Bagyong Pilandok. Ngayon ang tanong, bakit mahalaga kahit hindi direktang tumama o sa kalupaan ng isang weather disturbance? Dahil sa ating bansa, ang epekto ng isang tropical system ay hindi lamang nasusukat sa eksaktong dadaanan nito. May mga pagkakataon na ang isang bagyo o developing tropical system ay maaring manatiling malayo sa kalupaan, ngunit maaari pa rin itong maimpluwensyahan ang direksyon ng hangin at paghila ng moisture mula sa karagatan. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang isa sa mga pinakamahalagang epekto na dapat bantayan ay ang posibleng pagpapalakas ng habagat. Ang habagat o southwest monsoon ang kasalukuyang nakakaapekto sa Luzon at western section ng Visayas. At kapag mas maraming moist air ang nahahatak mula sa karagatan patungo sa kanlurang bahagi ng ating bansa, tumataas ang posibilidad ng mas malalawak at mas madalas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya para sa mga nasa western side ng Luzon at Visayas, hindi lamang eksaktong lokasyon ng low pressure area ang dapat nating bantayan. Mahalaga ring bantayan kung paano nito maaapektuhan ang southwest monsoon. Sa mga susunod na oras, posibleng magkaroon ng pagbabago sa organisasyon ng low pressure area. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tropical cyclone threat potential.
na may ilang weather disturbance na dapat nating bantayan mula August 27 hanggang September 9. Mga kababayan, mula sa 5 weather disturbance na naiulat natin kahapon, 3 pangunahing weather disturbances naman ang nananatiling mahalagang bantayan sa loob ng monitoring domain sa panahong ito. At hahatiin natin ito sa 2 yugto. Una, ang week 1 mula August 27 hanggang September 2. Ang pangalawa ay week 2 mula September 3 hanggang September 9. Ngayon, para sa week 1, ang LPA 081 na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na mayroong medium chance na maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Ito ay maaring maiugnay o ito ang tinutukoy nating bilang isang TCLB1 na inaasahang lalabas sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa forecast assessment na ibinigay, may mataas na posibilidad na mabuo ito bilang isang tropical cyclone. At ito ang dahilan kung bakit mas mataas ang overall tropical cyclone threat potential sa unang linggo ng forecast period. Ngunit narito ang isang mahalagang paalala, ang isang forecast outlook ay hindi pa katumbas ng isang aktwal na bagyo. Ibig sabihin, ipinapakita nito ang posibilidad batay sa kasalukuyang weather pattern, atmospheric condition at model guidance. Habang papalapit ang panahon ng posibleng development, mas magiging malinaw ang aktwal na sitwasyon. Kaya kung may nakikita tayong forecast disturbance sa loob ng susunod na ilang araw, hindi pa ibig sabihin na tiyak na magkakaroon ng bagyo sa eksaktong lokasyon o petsyang ipinapakita. Ito ay isang bagay na kailangan bantayan at i-update. Bukod sa TCLB1, meron ding TCLB2 na tinatayang mabubuo sa eastern boundaries ng Tropical Cyclone Information Domain at Tropical Cyclone Advisory Domain. Para sa sistema na ito, mababa hanggang katamtaman ang posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng week 1. Sa madaling salita, hindi lamang isang weather disturbance ang kailangan bantayan. May ilang mga potential areas of development sa malawak na monitoring region. At itong dahilan kung bakit kailangan nating maging handa sa posibilidad na maging mas aktibo ang weather pattern habang papalapit ang pagtatapos ng Agosto at pagsisimula naman ng buwan ng Setyembre. Ngayon, para naman sa week 2 mula September 3 hanggang September 9, inaasahan ang TCLB2 ay maaring lumabas sa may northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Nananatili itong may mababa hanggang katamtamang posibilidad na maging isang tropical cyclone. Bukod dito, may isa pang tinutukoy bilang isang TCLB3 na maaring mabuo sa northwestern part ng Philippine Monitoring Domain. Sa ngayon, mababa rin ang posibilidad nitong maging ganap na tropical cyclone. Ngunit kahit mababa ang posibilidad, patuloy pa rin itong kasama sa mas malawak na monitoring outlook.